Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok, 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinabuyan ng asido ang ilang pulis na sumalakay sa mga gumagawa ng pekeng titulo ng lupa sa Santa Cruz sa Maynila. 2 pulis ang nalapnos ang balat at kinailangang dalhin sa ospital. Arestado naman ang 2 suspect pero may 2 pang nakatakas. At nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Ilabas niya yan! Ilabas niya yan! Ilabas niya yan! Sa gitna ng entrapment ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Santa Cruz, Maynila. Lumalaban itong mga suspects at saka mga supporters nila. Pinagbabato sila ng mga botelya. Sinabuyan ng asido ang ilang operatiba. Asido! They received some medical treatment dahil nga doon natalsikan sila ng mga asido. At so far, safe naman po lahat sila. Ang inoperate ng CIDG ay mga gumagawa umano ng mga peking land title. Maraming complaints regarding na yung mga nabili nilang lupa ay fake pala yung land titles. Arestado ang 2 suspect na aminado habang nakatakas ang 2 iba pa. Sabi nila, tumatanggap lang sila ng mga pinagawang titulo ng lupa. Kasi po, walang trabaho po. Yun lang talaga po ang trabaho namin. Wala kasi may hanap buhay. Halos kumpleto sa detalye ang peking titulong nakuha sa kanila. We are investigating deeper. Mayroon pa silang mga connection kung paano nila nakukuha yung mga number ng land titles. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Sumampa na sa 53 degrees Celsius o nasa extreme danger level ang naitalang heat index sa Zambales kahapon, pinakamataas mula nang ideklara ang tag-init. Bukod dyan, ramdam din ang matinding init sa iba't ibang probinsya. Ang epekto ng lumalalang init at alinsangan sa pagtutok ni Gab De Luna ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Ang muling paglitaw ng lumang bayan ng Pantabangan nitong Marso. Lalo pang nasilayan sa tuloy-tuloy pang pagsadsad na tubig ng Pantabangan Dam ngayong Abril. Kumpara noong isang buwan, mas kita na ang ilang bahagi ng natibag na simbahan, pati munisipyo, sementeryo at bantayog ni Jose Rizal. Dekada 70 ng palikasin ng lahat mula sa lumang bayan para magbigay daan para sa dam. Ngayon, nagiging senyales naman ito ng tumitinding tag-init. Sa huling datos, nasa 173.46 meters na ang level ng tubig sa reservoir. Malayo sa 221 meters na normal high water level nito. Natutuyo na rin ang San Cristobal Reservoir sa Sarat, Ilocos Norte. Nitong Marso lang, napapakinabangan pa ito ng mga magsasaka, pero halos wala ng tubig ngayon. Sa bayan naman ng Banggi sa parehong probinsya, bitak-bitak na ang mga sakahan. Apektado pati ang mga hayop na nagtsatsagang kumain ng tuyong damo o dayami. Init na rin ang mga alagang baboy sa Kasiguran, Aurora. Kaya sinisiguro ng mga hog raiser na meron silang inuming tubig. At bukod sa pagpapaligo sa kanila, pinapahanginan sila sa electric fan. Kahapon, nakapagtala ng 45 degrees Celsius sa bayan ng Kasiguran. Sa Dagupan, Pangasinan, kalbaryo rin ang nakakapasong init para sa mga negosyanteng laging babad sa araw. Kahapon, umabot sa 47 degrees Celsius ang heat index sa kanilang lungsod. Mahirap kasi nasa mainit ka. Kailangan maghanap ng masisilungan para sa sarili mo rin yun na hindi ka magkasakit ganun. Para sa GMA Integrated News, Gab De Luna ng GMA Regional TV1 North Central Luzon, nakatutok 24 oras. Ilang barko ng China ang namataan sa West Philippine Sea kasabay ng sabayang paglayag at gunnery exercise ng Pilipinas, Amerika at Pransya. At nakatutok dyan live si Ian Cruz. Ian.
Yes, Vicky, sa ikatlong araw nga ng balikatan exercise dito sa West Philippine Sea ay tatlong mga warship din ng China ang tila ba nakamasid at sumusunod sa mga barko na magkakaalyadong Navy dito sa West Philippine Sea. Sa gunnery exercise na ito sa BRP Davao del Sur, isang lobo na tinatawag na killer tomato ang puntirya ng mga heavy machine gun ng magkakaalyado. Sa laying 1,000 yards, umalingaw rin sa malawak na West Philippine Sea ang sunod-sunod na putok ng heavy machine guns ng dambuhalang USS Somerset. Sa ikatlong araw na ito ng paglalayag sa West Philippine Sea ay sumama na sa pagsasanay ang landing platform Dock 25 ng Amerika. Nakapagpaputok din ng machine gun ang sumusunod sa amin na BRP Ramon Alcaraz. It is an opportunity for us to test yung ating mga skills ng ating mga personnel at the same time yung ating mga kagamitan and weapons dito sa ating barko. Talagang nakuha natin na matarget yung ating killer tomato kanina. Habang nagaganap itong gunnery exercise sa pagitan ng mga magkakaalyadong Navy, tila nakamasid naman ang ilang warship ng China malapit sa operational box. Dumaan lang sa likod ng BRP Ramon Alcaraz at USS Harper's Ferry ang isang Chinese warship na nasa dekalyo noon sa magkaalyadong Navy. Tatlong warship ng China ang namataan malapit sa pagsasanay kanina na 30 to 35 nautical miles mula sa pampang ng Quezon, Palawan. Unang nakita kanina ang People's Liberation Army Navy destroyer na Shenzhen na may bow number 167. Bumalik rin ang surveillance ship na may bow number 793 pati ng isang frigate nila. Nasa 5.8 nautical miles ang distansya ng pinakamalapit na Chinese warship sa aming sinasakyang BRP Davao del Sur. Nagsimulang sumunod ang mga Chinese vessel nang tumawid dito sa West Philippine Sea ang mga barko ng Pilipinas, Amerika at France nitong Sabado mula sa Sulu Sea. Never naman tayo na-intimidate as long as we have conducted yung ating exercise na safe. Yun nga, katulad ng sinasabi ko, as long as we are safe. Kanina, kumpleto ang mga barko ng Pilipinas, Amerika at Pransya sa kanilang formation habang nagpalipad ng chopper ang USS Somerset para idokumento ang makasaysayang paglalayag. Sa mapa, makikitang katapat halos ng group sail ang Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Kalapit naman ang Ayungin Shoal ang panganiban o Mischief Reef na kontrolado ng China kahit pasok sa ating 200 nautical miles na exclusive economic zone. Ang Airbus chopper ng France muli nagsanay ng paglapag sa aming sinasakyang barko. Ganyan ang gagawin kung maghahatid ng supply o kapalit na sundalo sa isang umaandar na barko. Nagdemo rin sila ng isang vertical medical evacuation. At nag-ensayo ng touch and go sa aming barko. Yes, Vicky, kung kanina nga ay mga live bullets yung pinaputok ng mga sundalo doon sa kanilang pagsasanay, inaasahan naman yun at inaabangan naman at inaasahan yung pagpapaputok ng makabagong rocket launcher sa mga susunod na araw sa pagpapatuloy nitong balikatan exercise. Yan muna ang latest mula rito sa West Philippine Sea. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Sabay sa unang araw ng Tigil Pasada, ang bagong petisyong inihain ng grupong Piston sa Korte Suprema para ipatigil ang PUV Modernization Program. Nakatutok live si Oscar Oida. Oscar? Mel, sa buong maghapon ay nagsagawa ng magkakahiwalay na mobilisasyon ng grupong Piston sa unang araw ng kanilang Tigil Pasada. Pero sa kabila nito, ayon sa LTFRB, hindi raw naparalisa ang pampublikong transportasyon sa Metro Manila. Maagang ikinasa ng Piston ang kanilang mobilisasyon sa iba't ibang parte ng Metro Manila kaninang umaga. Kabilang dyan ang pagtitipon dito sa may Caruncho Avenue sa Pasig. Bilang panimula ng 3 araw na Tigil Pasada kontra sa jeepney modernization. Bukas na ang itinakdang palugit para sa konsolidasyon. Sinasabi nila na marami nang nagkonsolida. Pero kahit yung mga nagkonsolida, napakarami po niyang angal. Kung papakinggan ninyo ng mga nakaraan, hindi po epektibo
yung ginawa ng gobyerno na sapilitang konsolidasyon. Pero hanggang ngayon ayaw aminin ito ng gobyerno. Sige sa panghihikayat ang grupo sa mga kapwa nila jeepney drivers na sumama. Pero merong tuloy lang sa biyahe. Papasado lang kami ng tatlong ikot. Pag tatlong ikot, aalis na po kami. Pwede sana kaso wala nga sa bahay. Basta kami po, sabi ng operator, bibiyahe lang kami. Kasi nakakonsolidate po aming sakyan. Nagsagawa rin ng kilos protesta sa ibang lugar, gaya sa Laguna. Ayon sa LTFRB, di raw naparalisa ang pasada ng jeep ngayong araw. Tila wala pong epekto ang strike in terms of paralyzation of the public transportation system, with special emphasis po on areas na very strong ang presence ng piston like Divisoria, Sukat, and here in Quezon Avenue and Commonwealth. Kung napansin po ninyo, parang wala naman pong kayo makakita na kakapusan po ng sasakyan. Ganun pa man, inihanda raw nila ang kanilang mga rescue bus sakaling kailanganin. Maghapon din daw nakakalat ang puwersa ng pulisya sakaling may magtangka umanong manggulo. Nanindigan ng LTFRB na hindi na i-extend ang palugit na binigay sa mga hindi pa nagpapakonsolidate. Ngayong hapon, nagsampa sa Korte Suprema ng amended petition ang piston para mapatigil ang PUV modernization program. Pwede bang i-TRO muna habang hindi pa nagdesisyon ng Korte Suprema? Kasi pag mag-cancel na ang prangkisa simula bukas, kahit manalo pa kami sa petisyon, may balik mo pa ba yan? Bilang konsiderasyon, sinabi ng LTFRB na tatanggipin nila hanggang bukas kahit yung pinaka-minimum requirements lang. We will give them 6 to 9 months to at least comply with all the documentary requirements. But in the meantime just to show proof na talagang sila po ay sincero po sa kanilang adhikain na sumama sa gobyerno, we will just allow them to have at least the minimal requirements. Petition, yung cooperative po nila, proof na kooperatiba na sila, at saka yung ORCR nila. In the meantime, yan lang muna, pwede na po. Samantala, Mel, sa pagpapatuloy ng kanilang mobilisasyon, naririto ngayon sa may liwasang Bonifacio ang grupong Piston, kasama pa ang ibang mga grupong sumusuporta sa kanila para ipagsigawan ang kanilang patuloy na pagtutol sa jeepney modernization. Mel? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Pasok na rin sa 2024 Paris Olympics ang Pinay fencer na si Samantha Kyle Katantan. Pero hindi naging madali ang pag-qualify niya, lalo't may iniinda siyang knee injury. Tinutukan niya ni Mav Gonzalez. Very thankful po kami na nakuha po namin yung slot for Olympics. Nitong Sabado, nag-champion si Samantha Kyle Katantan sa 2024 Asia and Oceanic Zonal Olympic Qualifier sa Dubai. Ang ticket niya papuntang 2024 Paris Olympics. Sa score na 15-14, hindi naging madali kay Sam na makuha ang gold medal para sa women's foil category laban sa fencer ng Kazakhstan. Ininda niya ang mga para sa kanya ay maling tawag ng presider o yung nagsisilbing referee sa fencing. Inapela niya ito kaya binigyan pa siya ng red card, kaya nabawasan pa siya ng puntos. Sabi ko, Sam, adjust tayo. Sabi ko, laban, dadasal na lang ako. Tapos sabi ko na pag para sa atin, talaga para sa atin. At nang mag-tie sila sa score na 13, sumakit ang binti ni Sam na napunitan ng ACL tung nakaraang taon. Nung una po, natatakot po akong galawin kasi naalala ko po nung na-injured ako, hindi ko po magalaw yung tuhod ko po. Pero this time naman po, masakit lang po talaga yung mismong part ng muscle. Iika-ika na si Sam sa huling bahagi ng laban. Nang tie na sila sa score na 14, sabay silang umatake ng kalaban para sa final score. Pero naunang nakatama si Sam. Yung umatak si Sam, 2 lights. Nagdalawang isip pa yung referee. Alam mo ginawa ko? Dumuhod na ako. Dumuhod na talaga ako. Sabi ko, please, sa amin to, please. O tapos, sa awa ng Diyos, ibinigay sa atin yung yun talagang until now. So, until now, para kami nasa heaven. Siya ngayon ang unang Pinoy fencer na papasok sa Olympics matapos ang mahigit 3 dekadang tagtuyot. Isang pangarap na inilaban niya. Kahit pa napunit ang ACL sa 2023 SEA Games sa Cambodia.
Kasabay ng 8 buwang rehabilitation, tuloy pa rin ang training ni Sam. Nagumpisa ang pangarap ni Sam sa edad na 9 kasama ang coach na si Amatov Canlas. Malaki drama, lalo't fencing din ang naging daan para makapag-aral siya sa University of the East at kalaunan makapagkolehiyo sa Penn State University sa Amerika kung saan team captain siya ng fencing team sa NCAA Division sa Amerika. Ang pagsasanay, isinasabay niya sa pag-aaral niya ng accounting doon na inaasahang matatapos niya sa darating na buwan. Dalawa po yung stress ko, yung finals ko po and ito pong tournament. Matapos nito, ipagpapatuloy na ang training ni Sam para sa Paris Olympics. Ramdam na ramdam ko po yung suporta nila sa akin po and of course po sa buong team po na nandito ngayon na handa pong lumaban po para kunin po yung spot for Olympics. So yun po, maraming salamat po sa suporta at dasal. I feel so blessed po na nagkaroon po ako ng chance po na i-represent po yung Philippines sa Olympics. And I'm really looking forward po na makapaglaro. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Pinaiimbestigahan sa Senado ni Senador Jinggoy Estrada ang nakababakalang kalakaran umano ng isang kumpanyang nagbibigay insentibo sa mga doktor para magreseta ng kanilang gamot. Sa kanyang privilege speech, kinilala ni Senador Estrada ang kumpanyang nasa likod nito na Belkens Pharma Incorporated. Sabi niya, nagre-recruit daw ng mga doktor ang kumpanya para magreseta ng kanilang gamot at mga supplement kapalit ng insentibo. Kabilang dito ang bonus, libreng tour sa Asia, Europe at Amerika at mamahaling sasakyan at mga gamit. Dagdag ng senador, sinasamantala daw ng mga doktor ang kanilang posisyon at inuuna umano ang kita kaysa sa kapakanan ng kanilang mga pasyente. Sinubukan naming kunin ng pahayag ang Belkens Pharma Incorporated. It's probably high time that we come up with a legislation similar to the United States, the anti-kickback statute, a criminal law that prohibits the knowing and willful payment of remuneration to induce or reward patient referrals or the generation of business involving any item or service payable by the federal healthcare programs. Magpapadala ng barko ang Pilipinas para harangin ang Chinese vessel na namataan sa Catanduanes. Meron na ring radar system ang Philippine Air Force na didetect sa mga eroplano at barkong pumapasok sa ating exclusive economic zone. At nakatutok si June Veneracion. Kuha ito sa Chinese flag research vessel na Shenku nang mamataan sa dagat bandang Catanduanes. Una yang namataan itong April 25 sa silangan ng Rapu-Rapu Island, Albay, bagamat nasa northeast na ng Gamay, Northern Samar kaninang umaga. Palipat-lipat umano ito ng pwesto at hindi sumasagot sa radio challenge ng AFP. Ang susunod po nating hakbang ay magpadala ng barko para i-intercept at alamin kung anong ginagawa ng barkong yan within our exclusive economic zone. Ang malinaw sa ngayon, namataan ito sa silangan ng Pilipinas na malinaw ng mas malayo sa China at hindi sa West Philippine Sea kung saan may inaangking mga teritoryo ang China na bahagi ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Sa gitna ng ganyang pagpasok ng foreign vessels, napapanahon ang turnover ng mga makabagong kagamitan tulad ng unang mobile surveillance radar system ng Philippine Air Force. Ang TPS P-14ME ay bahagi ng 5.5 billion pesos sa defense contract ng Pilipinas sa Japan. It adds our scope of domain awareness, particularly in the aerial domain. No? It adds eyes. Kumbaga nadadagdagan tayo ng mata. Sa oras sa pangangailangan, pwedeng ipadala sa iba't ibang panig ng bansa ang radar system. Sa harap ng umiinit na tensyon sa West Philippine Sea, posibleng doon i-deploy itong mobile surveillance radar system ng Philippine Air Force. May kakayahan itong makadetect ng mga eroplano at barko na papasok sa teritoryo ng bansa. Well, it's possible that we can also deploy it in areas of the West Philippine Sea, given that we have a platform that can accommodate its size and its weight. It will play a significant role in bolstering the Philippine Air Force's capabilities in maintaining situational awareness in our airspace, ensuring that we maintain a watchful eye on the horizon for potential threats. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Pinuna sa
Sa Kamara, ang umano'y mataas na patong ng mga middleman. Kaya mataas ang presyo ng mga bilihin kahit mababa ang farm gate price. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Hindi lang mga ordinaryong consumer ang umaaray sa mataas na presyo ng mga bilihin, kundi pati na rin mga kongresista. Nakakalulaan nila ang nadiskubre nila sa pagdinig kanina ng House Committee on Trade and Industry kung gaano kalaki ang patong ng mga middlemen. And we found out that it is consistent that farm gate prices are much lower than the prices that you see in the retail houses. Sa mga subsequent hearing namin, Speaker, I'm sure we'll be able to know who these people are and punish them accordingly. Kasi nakikita kanina 200% ang markup from farm gate price to retail. Sa mga middlemen na masyadong matakaw sa mga kita nila, basta bantay na lang kayo. Basta moderate your greed and try to be more reasonable. Wala kaming problema. Dapat kumita ang mga traders. Pero dapat yung sapat na kita. Hindi. May mananagot dyan. Dismayado rin ang speaker dahil ang solusyon lang anya ng DA at NTI sa mataas na presyo ng bilihin, humingi ng dagdag na pondo para makapag-imbak ng mga produkto kahit na may kapangyarihan ng DA na magsagawa ng surveillance, mag-monitor at magsampa ng kaso. They're not doing the job. Wala pang napaprosecute na profiteer ni isa ang DA or ang DTI. What the speaker is trying to say, baka next week, pag hindi pa sila tumigil, may masasampulan. Pwede raw magrekomenda ang DA at DTI ng porsyentong ipapatong ng mga trader, pero malabo raw na magpatupad ng price control. We observe free trade. Hindi natin pwede i-compel or impose price control because it is not healthy for the economy we might endanger the supply. They can suggest, actually, they cannot impose, but they can suggest that only this margin should be workable. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng DA at DTI. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Ngayong problema ang nakapapasong init, siniguro ni Pangulong Bongbong Marcos na walang artificial crisis sa supply ng kuryente at tinutugunan na ang isyong ito. Sinabi niyan sa pagbisita niya sa BARM. Nakatutok si Jess Tony Humamil ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Mismong Pangulo ang sumaksi sa isang bahagi ng patuloy na integration ng Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front sa gobyerno. 100 miyembro nila ang graduate na at magiging patrolman o patrolwoman ng Philippine National Police matapos masala mula sa 2022 qualifying exam hanggang sa 6 na buwang Bangsamoro Police Basic Recruitment Course. Kayo ang tutulong sa pagsusulat ng isang bagong yugto para sa Bangsamoro tungo sa mas tahimik at matiwasay na kinabukasan. Higit pa sa pagtupad natin sa mga obligasyon na nakasaad sa Bangsamoro Organic Law. This was part of our gesture for the government na kasama doon sa peace agreement and the peace talks natin, integrating them to be part of the Philippine National Police. Emosyonal ang rank 1 sa batch na ito, ang 22 anyos na si Patrolman Alcaizar Faizal na dating magsasaka. Sa paghihirap na aming dinanas sa loob ng training center, uhaw, hapdi at pagod aming tiniis. Ngayon, nagbunga ang aming paghihirap at aming pagkasakripisyo. Kami ngayon, kasama ang aking mga kaklase, ay ganap ng pulis at handa ng maglingkod sa bayan ng Bangsamoro. Ginunita rin ngayong araw ang ika-10 anibersaryo ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB na nilagdaan noong 2014 na nagbigay daan sa pagtatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Tinuldukan ito ang rebelyon ng MILF at pagsuko ng armas ng mga miyembro ng grupo. Kasabay nito ang paglalaan ng cash assistance. We all remain steadfast in faithfully implementing this agreement. In doing so, we will completely bring the letters of the CAB into reality.
Ngayong araw din ay pinasinayaan ng Pangulo ang 5 bilyong pisong irrigation project sa Cotabato Province na pakikinabangan ng mahigit 4,000 magsasaka. Mas maganda kasi ngayon sir kasi mayroon ng irrigation, mas malaki ang harvest namin. Sa paglilibot sa rehiyon ay inilatag din ng Pangulo ang plano para resolbahin ang pagiging overloaded ng mga power grid. Magtayo na sila ng mga kanilang mga transmission lines na matagal nang inaantay, pati yung mga submarine cable ginagawa na natin para naman kapag may kuryente sa ibang lugar na excess capacity ay pwedeng dalhin sa ibang lugar na kulang naman. Nang tanungin kung mayroon bang artificial crisis sa power supply agencies. It definitely is not an artificial crisis dahil talagang the power systems are overloaded. Ang naging consumption natin biglang tumaas talaga because of dahil napakainit. Nagbigay pugay din ng Pangulo sa kabayanihan ng mga sundalo sa 6th Infantry Campilan Division sa awang Dato Udinsen Suat sa Maguindanao del Norte. Mula sa GMA Regional TV1 Mindanao at GMA Integrated News, Jess Tony Humamil, nakatutok 24 oras. Kalbaryong init at alinsangan pa rin ang kinaharap ng mga pasahero at empleyado sa NAIA Terminal 3. Kasunod po yan ng pagpalya ng isa nitong cooling tower. Ang hakbang ng pamunuan ng airport sa pagtutok ni Mariz Umali. Mapapasahero, flight attendant, pati aviation security, lahat kanya-kanyang diskarte sa pagpapalamig dito sa The Aircon dapat na NAIA Terminal 3. Iniisip ko po, malamig, naka-jacket po kami, pati yung baby ko. Tapos pag dating dito, sobrang init po. Nabad ko na po yung damit niya. Kala ko ito gagamitin ko lang sa labas. Butit din nala ko dito sa loob, mainit din pala dito sa loob. Ang aviation security ngang si Mel Nora pumaparaan sa pagpapahangin. Bukod sa may paypay, ay tumatapat sa buga ng aircon sa gate ng terminal. Mainit pa rin, ma'am. Nakailang oras na po ako rito sa loob ng NAIA Terminal 3 na kung tutuusin, dapat napreskohan na rin ako. Pero ako mismo, pinagpapawisan din. Ayon sa pamunuan ng MIAA, as of 2:30 ngayong hapon, kinukumpuni pa rin po ang mga pumalyang cooling tower ng paliparan. Ang Cooling Tower 1 at Cooling Tower 3 ang natukoy ng pamunuan ng MIAA na pumalya nitong weekend kaya naging sanhi raw ng pag-init ng temperatura sa Terminal 3 ng paliparan. Because nga matindi yung heat index over the weekend, parang nag-overwork yung ating cooling tower kung kaya ganito yung nangyari. 22 to 23 degrees Celsius yung reading na naisa ng mapanatili ng pamunuan ng NAIA. Pero dahil sa pumalyang mga cooling tower, umabot sa 25 to 27 degrees Celsius ang reading ng temperatura. Mas bumuti-buti ng araw ito dahil noong isang araw lang, nag-trip din pati ang cooling tower 2. Pero agad naman itong naibalik. 2008 pa raw na-install ang mga cooling tower sa paliparan kaya luma na talaga. It just so happened na itong completion ng installation itong mga brand new na cooling towers, end of May pa, hindi umabot itong lumang cooling towers. 10 industrial fan ang nilagay sa departure immigration at sa gate 105 kung saan pinakamainit. Patuloy po nilang kinukumpuni ang pwedeng makumpuni at ginagawan po ito ng paraan. Kaunting pasensya pa po, we are doing everything. And if the installation process will go as planned at wala na po itong maging problema, sana maging acceptable na po yung temperature, siguro late evening na nga po. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Naitala sa Dagupan City sa Pangasinan ang pinakamataas na heat index ngayong araw na sumampa sa 51 degrees Celsius. Sa gitna ng nakapapasong init na itinuring ng global boiling ng United Nations, nanawagan po ang isang grupo na magdeklara ng National Climate Emergency. Nakatutok si Maki Pulido. Painit ng painit ang nararanasan nating temperatura tuwing sumasapit ang El Nino dahil sumasabay na raw ito sa lalo pang pag-init ng mundo dulot ng global warming. Nitong Abril pa lang nahigitan na ang mga maximum daytime temperature ng mga nakaraang strong El Nino events na narecord sa 7 weather station ng Pag-asa. Halimbawa, 38.8 degrees sa NAIA Pasay noong Sabado, April 27, higit na sa 37.8 degrees noong April 23, 1948. Sa Kasiguran, Aurora, 38.1 degrees
degrees noong April 24, 2024, higit na sa 36.8 degrees noong April 30, 1988. Nahigitan na rin ang pinakamainit na naitalang temperatura sa Metro Manila sa buwan ng Abril. 38.8 degrees sa Naiya, Pasay noong Sabado, April 27, higit na sa 38 degrees na pinakamainit na temperaturang naitala sa Port Area, Manila noong April 13, 1915. Kaya sabi ng Pag-asa, kung hindi nakapaghanda, maituturing na worst El Nino ang nararamdaman ngayon. Inaasahang iinit pa nitong buwan ng Mayo. Kasi kung historically nakikita natin yung mga maiinit na temperatura na iitala during strong El Nino episode, and then na-breach pa or nasusurpass pa yung mga temperatura during that strong El Nino episode. So meaning, medyo pataas ng pataas talaga yung ating temperatura. So ito na rin yung contribution dun sa global warming. Indikasyon daw ito ayon sa isang environmental group na bumibilis ang pag-init ng mundo. Global boiling na nga kung tawagin ito ng United Nations. Hindi lang delikado sa kalusugan kundi sa iinuming tubig at kakainin ng tao. Kami nananawagan na magdeklara ng National Climate Emergency. Importante din doon na may corresponding na pondo at allocation. Kasi hindi uubra dito yung ayuda lang. Sa ngayon, 7 probinsya at higit 100 munisipyo at syudad na ang nagdeklara ng state of calamity. Mahigit 4 na bilyong piso na ang halaga ng pinsala sa agrikultura. May mga lugar na ring nagkukulang na sa tubig tulad sa Zamboanga City. Magkakaroon lang daw ng sapat na tubig ulan sa Agosto. So, May, June, July, hindi pa po sapat yung pag-ulan. That is why our drought condition is extended. May epekto yan di lang sa agrikultura kundi pati sa supply ng tubig at kuryente. Sabi ng DENR, para maiwasan ang water service interruption, pagbabawalan na ng DENR ang maaksayang paggamit ng tubig tulad ng pagdilig at paglinis ng kotse gamit ang hose. Practice ito dahil base sa projections ng Pag-asa, at least 2 months of drought conditions pa yung ating kailangan malagpasan, no? Itong May at June. Kaya kahit sapat pa yung ating tubig, magpa-practice na tayo ng conservation. Habang tumitindi ang init, may DIY tips ang Department of Health. Ang mga extra na spray bottle, lagyan ng tubig at ispray sa mukha at batok para makapagpalamig. Sa halip namang bumili ng sports drink, lagyan ng isang kurot ng asin ng isang baso ng tubig. Maglagay rin daw ng basang bimpo sa ulo o kilikili. Pero hindi raw niya inirerekomenda ang madalas na pagligo sa isang araw. Kasi pag nirecommend ko mag-shower ka 3 times a day during the heat, maubos naman yung tubig para sa tubigan. Drought na nga. Pagkatapos, mawalan tayong pagkain. So, ang payo ko talaga is also conserve water. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Muntik na namang maabot ang extreme danger level na heat index ngayong araw. Nag 51 degrees Celsius kanina. Sa Dagupan, Pangasinan, halos maabot niyan ang 53 degrees Celsius. Kahapon po sa Zambales, 47 degrees Celsius naman ang naitala ngayong araw sa Apari, Cagayan at Aborlan, Palawan. 46 degrees Celsius sa Tuguegarao City, Coron, Palawan at Pili, Camarines Sur. Bukas, base sa forecast ng Pag-asa, maaaring sa Dagupan ulit pinakamainit na aabot sa 49 degrees Celsius. Posibleng maulit din ang 47 degrees Celsius sa Apari, Cagayan at 46 degrees Celsius sa Tuguegarao City. Nasa danger level din ang iba pang probinsya na makakaranas ng nasa 44 at 45 degrees Celsius. Aabot naman sa 42 hanggang 43 degrees Celsius sa mahigit 20 pang lugar. Ngayong tumitindi ang init, doble ingat po lalo't ang ganyan katataas na temperatura posibleng magdulot ng heat cramps, heat exhaustion o heat stroke. Nagbabalik naman ang epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa bahagi ng Southern Mindanao kasabay ng patuloy na pag-ihip ng mainit na easterlies. Base sa datos ng Metro Weather, posibleng ulanin ang ilang bahagi ng Palawan, Ilocos Provinces, Western Visayas, Leyte at halos buong Mindanao, lalo na ang Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen, Caraga, Davao Region. Maging alerto po ang mga kapuso natin sa Mindanao dahil may matitinding ulan na maaring magpabaha o magdulot ng landslide. Mababa ang tsansa ng ulan sa Metro Manila pero mag-monitor pa rin ng advisories ng Pag-asa sakaling magka-thunderstorms sa hapon o gabi. Humihiling ng dasal si Pambansang Ginoo David Licauco para sa dadaanang operasyon bukas. Yan ay para magamot ang sleep apnea na more than a decade na niyang kinakaharap. May chika si Nelson Canlas. Actually, gusto ko na magpa-opera after this show. So hopefully,
I find the time na magawa ko yun. Ang planong ito ni Pambansang Ginoo David Licauco na ibinahagi niya sa panayam ng GMA Integrated News Interviews September last year, mangyayari na bukas. Sasailalim sa isang radio frequency procedure si David para sa kanyang sleep apnea condition na mahigit 1 dekada na niyang kinakaharap. 16 years old pa lang daw si David nang ma-diagnose ng sleep apnea kung saan tumitigil ang kanyang paghinga habang tulog at ang paghahanda niya raw sa pinakaantay na procedure. Wala na, prayers lang. Pag-amin ni David, matagal na niyang gustong gawin ang surgery to improve himself. I also want to improve myself kasi I think to a degree because of my sleep apnea. Nainisip ng mga tao na mataray ako. Suplado, but actually talagang feel kasi ako sa umaga na bigat. Kamakailan nga, marami ang napatanong online kung talaga bang suplado si David kasunod ng post ng isang fan na naka-interact ng Pambansang Ginoo. At paliwanag ng Kapuso Star, may sakit siya noon. Kasunod kasi ng show sa Canada kung saan nagyayelo ang lamig. Bigla namang nakakapaso ang init pag-uwi niya sa Pilipinas. Gayunman, the show must go on at nagdesisyon siyang umattend pa rin sa ilang commitments. And at that time, yun yung peak na naramdaman ko yung sakit ko. Alala ko, hindi ako makapagsalita dahil yung phlegm ko, yung colds ko, nandito lahat . Tapos, isipan ako, nilagnat ako. So, syempre, kahit sino naman siguro, kapag may sakit ka, medyo wala ka sa mood. At saka, on top of that, 1 AM na rin kasi yun. Pero wag din daw sisihin ang mga napatanong na fans sa misunderstanding na ito. Bumabawi naman daw si David gaya ng pakikipag-bonding niya sa mga tagahangang present sa isang special screening ng bago niyang pelikulang GLU. You know, no excuses. I think I should have been more considerate siguro of the fans. I'll be better. I mean, at the end of the day, hindi naman nila alam na may sakit ako. And for me to, hurt their feelings at that moment, I take full responsibility. At makakaasa daw ang kanyang followers na siya pa rin ang dating David na ating minahal at hinangaan. Bukod sa kanyang mga negosyo, excited na rin siya para sa family drama na Pulang Araw. I'm super excited na napanood yun ng mga fans dahil alam mo yun, pinaghihirapan namin to. Diba? Can't wait to, be seen also with Sanya and Alden and of course si Barbie. Super excited ako dun. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.